We are now on the third portion of our series sa ating pong Family Matters. And sa hapon pong ito, we will try to strengthen our family. Para po sa akin, if we save the family, we save our nation. Kapag ang families po natin, hindi po natin na-save, mahihirapan po makarecover ang ating nations. Because I always say that everything starts from individual, but if you save the individual, there's a tendency to save the family. And when the family is saved, the community will be saved. And when the community is saved, the city will be saved until the nation will be saved. If we think about our families today, malaki po yung, parang masabi kong, halfway na po tayo sa victory once we are able to save our families. Para sa akin, mahal ng Panginoon ang ating mga families. And part of the attack of the enemy is to destroy our family. Sa bawat tahanan, an average of 9,320 times a year na ang mga taong tagabahay na yon ay nakakapanood po ng sex and violence. When we watch TV for the next 10 years, an average teenager will see over 75,000 sexual acts, crime, and violence. Isang reason po kung bakit merong masamang nangyayari sa Pilipinas, if you go back to their families, is because of this research. We are constantly bombarded sa ating mga telebisyon ng violence, drugs, sex, doon sa mga napapanood po natin mga flat screen ng mga television natin. Imagine for the next 10 years, you will be bombarded by those nasa mga televisions natin ng acts of violence, sexual abuse, sexual promiscuity, and then drugs and so many more things. Pag nakita nyo po yun, bombarded ka nun, well, parang nanonood lang po tayo, pero usually po, sa pag-aaral, dito po nagsisimula yung violence, yung drugs, sexual abuse, because yun nagiging source ng mga batang nanonood ng mga television. Kaya pag hindi mo ito regulate, napakalaki po ng impact. And if you would read in the Bible, the 2 Samuel chapter 13, if you mind, no? 2 Samuel chapter 13, starting from verse 24 to 31, makakakita kayo, ang isishare ko po sa inyo, yung isang napaka-dysfunctional na family. I know some of you, probably narito po kayo ngayong Christian na kayo, or probably this could be your first time to come, and you are experiencing yung tinatawag na dysfunctional family syndrome. Ibig mo sabihin ng dysfunctional, hindi po normal yung pamilya mo, medyo magulo siya na parang hindi mo maintindihan. Yung mga dapat na nangyayari, hindi nangyayari, at saka yung mga dapat hindi mangyari, yun ang nangyayari. Dito po sa 2 Samuel chapter 13 verse 24, we will begin to see, even in the Bible, it will show us the most dysfunctional families in the Bible. Okay, let's read that. Absalom, ito po yung anak ni David, went to the king and said, "Your servant has had shearers come, and will the king and his attendants please join me?" "No, my son," the king replied. "All of us should not go. We would only be a burden to you." Although Absalom urged him, he still refused to go, but gave him his blessing. Then Absalom said, "If not, please let my brother Ammon come with us." And the king asking, "Why should he go with you?" But Absalom urged him, so he sent with him Amnon and the rest of the king's son. Verse 28, ang sabi po dito, Absalom ordered his man, "Listen, when Amnon is high spirits from drinking wine, I say to you, strike Amnon down, then kill him."
Don't be afraid. Haven't I given you this order? Be strong and brave. Tinetreat na po yung kanyang kapatid na papatayin. And then verse 29, so Absalom's men did to Amnon what Absalom had ordered. Then all the king's sons got up, mounted their mules, and fled. Verse 30, while they were on their way, the report came to David, Absalom has struck down all the king's sons. Not one of them is left. Verse 31, the king stood up, tore his clothes, and lay down on the ground, and all his attendants stood by with their clothes torn. Ito po yung tatay, may anak, at marami pang anak. Ganun po yan, no? What happened is Absalom plot to kill all his brothers because he want to become the next king. So pag binasa niyo po ito, nakakita na ba kayo ng isang bata, isang anak, at isa siyang kapatid? Tumungo sa isang lugar, akala ng mga kapatid niya, they will just come together for something. Yung pala, meron pala siyang plot na patayin. And you know what happened? He killed all his brothers, potentially to become the next king. Pinatay niya lahat. Consider this, mga kapatid. Ito po yung family na ganito ang uri niya, no? The husband commits adultery. Yung tatay, David, committed adultery with Bathsheba. Ganun ka, yung tatay ang problema. Pangalawa, his son Amnon, kaya po siya pinatay ni Absalom because yung anak niya na si Amnon, yung pinatay, rape his sister Tamar, the sister of Absalom. Ni-rape niya yung kapatid niya. Saka kita na ba yung kapatid mo, i-rape mo? Ito, ganito kalala yung pamilya na to. Yung tatay, adulterer, yung anak, pinatay yung kapatid. Bakit pinatay? Kasi ni-rape niya yung kapatid ng kapatid. Ganun po yung sura nila. The husband, David, did never even implement discipline sa kanyang tahanan. And then the full brother Absalom, you can see that he killed his own half-brother Amnon. Well, saan siya nagmana sa kanyang tatay because his tatay David, you will notice that he also committed murder to cover up his sin when he tried to get Bathsheba. At ito po ang nangyari. This family, I want you to hear, was divided all because a man, their father David, failed to carry his own relationship to God over into his relationship with his family. I think this is a good example for us to know na tong si David, meron naman tong relasyon sa Diyos eh. But out of his relationship to God, he failed to produce that relationship with God to his children. Nadidinig niyo ako? This is a sure mistake. That when you have personal relationship with God, and yet you fail to transmit that relationship to your children, the result is devastating. The brother raped his own sister, and the brother of that sister killed the one who raped his own sister. Magkakapatid to. Mula sa tatay ang pagkakamali, pumunta sa kanilang mga anak. And then you would be asking, Pastor, ba't na gano'n nangyari? Well, because of this. Because the man David failed to produce or give or encourage, probably share his own personal relationship. By the way, may mga tatay po tayo nagkakamali. Just like me, I commit mistake. Pero meron tayong relasyon sa Diyos na pwede nating ayusin, humingi ng tawad para yung ating mga kasalanan ay hindi na natin balikan. And then we could have again another moral authority to share our relationship with God, with our children. Marami pong tatay nagkamali. But I don't want to condemn you. Kung nagkamali man po kayo, pwede niyo pong ayusin yan. Para sa ganun po yung inyong mga anak at kasambahay doon ay mararamdaman nila na ikaw ay nagkamali pero alam mong bumangon sa iyong pagkakamali. Hindi lahat ng tao ay perpekto, hindi po ganon.
Meron kanya-kanya tayong pagkakamali. Yung iba po nagsugal, iba nag-drugs, yung iba ng babae, yung iba ng lalaki din, kalalaking tao, ng lalaki, no? O yung iba naman po, hindi nakapag-provide ng pera kasi maraming bisyo. Men always fall, I tell you. But like David, kung hindi nyo po aayusin ang inyong pagkakamali at hindi nyo itutuwid, magmamanifest po yan sa inyong mga anak. Magkakaroon po ng tinatawag po nating dysfunctional experience sa ating mga pamilya. The irony is this family is led by one of the most godly men in the Old Testament, King David. Imagine. This family was led by a man with the name of David, the man after God's own heart. What I want to say to you is that even the most godly men or godly people may have family problems. But there is a great hope in the Lord that for even in the worst situation, pwede po nating ayusin. Sino po rito yung deserve mo maayos ang inyong family? Taas mo yung kamay mo, Pastor. Yung dysfunctional family, kami rin eh. Meron din kaming ganyan, Pastor, pero gusto ko pong baguhin. Taas yung kamay, yung gusto mong makita, mabago ang inyong mga family. Amen? Ano ang pinagkaugatan kung bakit yung magkakapatid nagpapatayan, nagre-rapean sa bawat isa? Alam niyo kung ano? It's because they have conflict. Ang isa sa misira ng pamilya is once the family members don't know how to handle conflict. Nasubukan nyo nang napaaway ka sa tatay mo? Because there is conflict taking place. Nasubukan mo ba nakipag-away sa nanay mo dahil nag-conflict kayo? Or probably nag-away kayo ng kapatid nyo dahil may conflict kayo. Nakatinig na ba kayo magkapatid nag-away dahil sa kanilang mga lupain? At nagpatayan sila? Ha? Have you heard something like mga bata, nakita mo sila, maliliit pa lang sila, nag-aaway na sila because they cannot get what they want and they don't know how to handle their conflicts. In fact, I should say, one of the most devastating issues in every family that we need to face is how to handle conflict in the family. Sino sa inyo nagpunta ka dito, nakipag-conflict ka muna sa kapatid mo, sa nanay mo, sa tatay mo? O sino sa inyo rito, sanay ka na makipag-conflict? Are you listening? Don't you know that conflict can be constructive? Para kami sa cell group, sa cell group po, may conflict stage. Pero pag na-settle mo yung conflict stage, magkakaroon daw tayo ng community stage. If you handle it properly. Pwede naman tayo magka-conflict. But if we could handle it properly, malaki po matutulong. Are you listening? Fighting is conflict. Sino sa inyo nasaktan na physically? Or probably, Pastor, I was brutally. Bakit? Yung mukha mo dumugo, yung katawan mo lamog. You are brutally abused by your brothers or your sister because there was a fight, conflict between you and your siblings. No? Sino rito yung nakaranas na ombagin ng tatay, ombagin ng kapatid? Yung hindi mo lang pinagsasabi, pero naku, Pastor, kung alam mo lang. Ito, dumudugo ilong. Dugo lang ilong ako, pati tenga, dumugo. Pastor, buti ka, ilong lang dumugo mo akin. Nako, lahat ata inagusan ako ng dugo. Kung alam ko lang yung batas ng child abuse at may telebo lang na malamang nakakulong na tatay ko. Have you heard somebody, alam mo yung bata na yan, pinatulan yung tatay. Ano nangyari? Yung timong tatay niya, lumpo ngayon. Bakit? Tinira niya eh. Nag-away sila, nag-conflict, they fight. Now, yung tatay niya paralyzed na. I've been hearing a lot of stories like that. In fact, I saw it personally. I live in Quiapo, I live in Quezon City, where yung mga tao medyo punong-puno ng dysfunctional family. No? Hindi ho magandang tingnan. Doon ako nakakakita ng kakaibang kaso. No? Yung nanay, pinalo ng tubo yung anak, yung mga ganong labanan. Dahil sabi ko, malala doon ko lang naunawaan na malala pala yung kinalalagyan ko. No?
How to handle conflict right now ay hindi po natututunan ng maraming tao ngayon. That's why we will try to come to church like now at bibigyan po natin ng pagkakataon na matutunan po itong mga conflict na ito. Isa sa pinaka-worst experience nakita ko sa Bible, yung tatay, pinatay ang isang lalaki para makuha yung asawa. Palokong tatay ito Nagkaanak ulit. Nagkaanak. Ba, maganda yung anak nito, ni-rape ng kapatid. Ba't nature niya kapatid niya yun Nagalit si kapatid, pinatay yung nang-rape. Are you listening? At iba pang kapatid ay pinatay. Nagpapatayan ito. That is dysfunctional family. Yung mga hindi mo ina-expect nangyayari. Brother, it happens in the Bible. How much more to our real life? Kaya po, meron mga malulungkot na family because pag dumating po yung fighting moments o yung conflict moment, we don't know how to fight. We don't know how to handle this conflict. Kaya mas marami pong wasak na pamilya. And for me, it is my obligation and my responsibility that when people come to church, I have to teach the people how to handle conflict. Me and my wife, sometimes we have conflict. But you can ask my wife how I handle conflict. I never threat my wife na maghiwalay na kami. I never threat my wife o suntukin ko yung asawa ko. No. My children can testify I have never touched my wife because I want to learn how to handle conflict. I have my own shortcomings. I have my own failures. But you can ask your Ate Jer, Pati Jer, kailan ka ba nakatikim sa kanya ng latigo kay Bishop? No, hindi ko sinasaktan yung asawa ko because for me, I'm a husband. I was raised by God to protect her and I will never hurt my wife. Amen? Siguro tanongin niyo rin ako, Pastor, inabuso ka ba ni Ate Jer, yung ginulpi ka ni Ate Jer? Sandali, isipin ko na sandali. Hindi po, wala. Andiyan ba yung wife ko? Si Ate Jer niyo, napakabait po niyan. Pero I will tell you, hindi po ako tatanggi. We sometimes fight, but we don't hurt each other. Sometimes we argue. Sometimes meron siyang gusto na hindi ko gusto. Sometimes may conflict kami, pero God is teaching us how to handle conflict. Because may positive result po ang conflict kung alam nyo gagawin ninyo. Because that's where we begin to develop our relationship. Are you listening? Now, can I teach you how to fight? Sabi ng babae, Pastor, sige, tulungan mo ko. Para tirahin ko na talaga itong husband ko. Pastor, turuan mo ko makipaglaban para yung aking tatay. Huwag niya sabihin matanda siya sa akin. May ganyan bata, Paggalit na sa tatay, naranasan niyo na ba yung ginulpi ka ng tatay mo ng bata ka? Yung iniisip mo, tinignan mo siya, sabi mo, wala ka naman sinasabi, pero sa loob mo, antayin mo lang akong lumaki. Masasaktan ka sa akin. Ang problema, ayaw mo naman lumaki. Hindi ka lumalaki, lagi ka maliit. Kaya pag ginulpi ka na naman ng tatay mo, paglaki ko, sabi ng tatay mo, hindi ka nalalaki. So, ang nangyari, hanggang ngayon, masama loob mo. Sino sa inyo nakakaranas hanggang ngayon, masama loob mo? Hindi lang dahil sa sinaktan ka, hindi ka rin lumalaki. Well, now, how to fight? Gagamitin ko po yung acronym na fights. Okay? What F stands for if you want to handle your conflict? Okay? F means face the other person even if they won't face you. Harapin nyo sila. Kahit ayaw kanilang harapin, may conflict kayo, pilitin mo, lapitan mo siya. You don't face the person face to fight in combat battle, but you come to that person face to face so that we could not mapalaki pa yung gulo. Harapin mo na lang. Pwede mag-usap tayo. Kakusapin mo siya. Tay, masama loob ko siya, pwede ko bang kausapin kita? Alam ko po, mali ako. Pero po, hindi ko po nagustuhan. Pwede ko bang sabihin po sa iyo? Sabihin niyo totoo. Face to face. Huwag yung ngayon kasi iba na ngayon ang away . Pag medyo masama loob, ipopost sa Facebook, nag-away kami ng tatay ko. Kung alam nyo lang, gusto ko siyang patayin. Please like if you like this.
Pag nanalo ang likes, titirahin ko siya mamayang gabi. Pero pag maraming hindi nag-like, ibig sabihin, I'm wrong. You don't do that. You don't do it through, social media. When you are facing difficulties with somebody, you better face the person face to face. Tama po ba? Okay? Letter I. Maganda to. Nalalagyan niyo ba, kapatid, yan? Face the other person. Letter I, it means ignore the temptation to sidetrack. Okay? Ignore the temptation to sidetrack. Ano po ibig sabihin nito? May mga tao po kasi, pag may conflict na po sila, imbis na aminin ang kanyang pagkakamali, may sinisising iba. Talaga mag-aaway kayo. Ha? Pinagilitan ng kanang nanay mo dahil umuwi ka ng late. Huwag niyo akong sisihin. Masyadong maaga lumubog ang buwan. Mag-aaway talaga kayo. Pati buwan sinisi mo eh. No? Meron ba kayo nakitang isang mag-aaral na bumagsak siya? Nakita na bakit estudyante bumagsak? Tapos hirap na hirap siyang humarap sa nanay at tatay niya kasi magkaka-conflict talaga eh. Kasi binansabi ng tatay niya, anak, pagod na pagod ako sa pagtatrabaho, halos hindi ko yung pera, walang-wala tayo. Pwede bang pagbutihan mo, anak? Opo, dad, opo, dad. Pero you find yourself making kalokohan, naglalakwat siya, nagdodota, and then suddenly, nung makuha mo yung grade mo, nagtaka ka pa, bakit ka bagsak? Ha? Naranasan nyo na pa yun. Di ba? And then, dumating na ang tatay mo, anak, kamusta klase? Alam ng tatay mo, tumawag ako sa nasa iyo daw yung class card, Pwede ko ba makita class card? Tay, bago ako magbigay siya ng class card, pwede ba may sabihin ako sa'yo? Ano yun? Ito, yung mga sidetrack, alam mo tayo, bago nyo tingnan tong ating card, kung ano man ang makita nyo ang mahalaga, nagmamahalan tayo. Ang galing mag-sidetracking eh, no? Ang mahalaga, may kinakain tayo araw-araw. Hindi ka willing magsabi tayo, naglakwatsa ako, bumagsak ako. Hindi mo sasabihin. Marami ka sabihin tayo, alam mo, mabuti ang Diyos sa atin. Yung tatay mo, nahihiwagaan sa'yo. Ano ba nangyari sa'yo? Kasi tayo, yung makikita mong grade ko ngayon, hindi yan ang katotohanan. Bakit? Ang totoo niyan, itay, mahal kita. Mahal mo din ako. At si Lord, mahal tayo. Yun ang mga sidetracking. Instead of admitting your fault quickly and completely, you're getting off the subject to avoid taking responsibility of your failure. Mag-aaway nga kayo. Kaya mas malaki ang conflict, no? Diba? O, saan mo dinala yung pera mo? Pang 1 linggo, 2 araw pa lang, ubos na. Ay, nako. Iba na ho ang panahon ngayon. Bakit? Ano nangyari sa pera mo? Alam mo, mami, nung araw kayo, wala pa kayong ganito, wala pa kayong ganyan, wala pa. Kami, iba na ho ang panahon ngayon. Yung pala, inubos mo lang, naglakwatsa ka, tapos pinagbibintangan mo yung unang panahon. Nandiyan niyo ba sinasabi ko? Ha? Parang yung mga lalaki, nagsweldo, umuwi, tinanong ng asawa, oh, sweetheart, sweldo pala ngayon? Ayaw nga, no. Nakuha mo rin sweldo. Surprise ko nga sana sa iyo. Sabi, oh, eto na yung pera. Oh, ba't ito lang? Bakit 1/4 lang? Dapat to 4,000, ba't 1,000 lang? Alam mo, minsan kasi yung mga ATM, yan eh. Pinagbibintangan mo yung ATM. Tapos nilapitan ka ng asawa mo, bakit amoy alak ka? Alak? Naku, yung katabi ko kasi ang lakas uminom. Siyempre, pag lumiinom ka, napupunta sa katabi mo. Instead na umamin kung ano-anong palusot,
Eh, siyempre, si Mrs., alam niyo ba ang pinakamahirap lokohin, Mrs.? Lokohin mo na lahat. Yung asawa mo, hindi mo maloloko niyan. Kasi araw-araw mo kasama yan, araw-araw mo katabi, sa mukha mo pa lang, may mensahe na. Hindi ka pa gumagalaw, kilala ka niyan. Kaya yung lalaking magsisinungaling sa asawa, nagkakamali ka. Si Ate Jer nyo, ayokong lokohin yan. Alam niyo kung bakit? Yung bawat galaw ko, alam niya eh. Ewan ko kung anong anointing yun. Hindi mo siya madadaya, hindi mo siya maloloko, hindi mo siya yung pera ko, yung pantalon ko, pag may pera yan, naaamoy niya yan. Alam niya yan. Yung mga nanay niyo, alam din ng mga nanay niyo yan. Yung tinan mo nanay mo, ang lakas ng detections, di ba? May spirit yan na kaya mag-detect. Should I tell you na para maiwasan ng conflict, hindi mo lang siya ipe-face yung taong ka-conflict mo, pero wag mo namang i-ignore yung responsibility mo na pangatawanan mo. Can I have your amen? Wag kang matutukso. Iabot mo yung temptation na magpalusot, umiwas. Pag may conflict, harapin mo na lang. Tingnan nyo, pag inarap yung conflict ngayon, tapos din agad ngayon. Ano ba naman yung sasabihin? Alam nyo, ang pinakamahirap daw sabihin ng isang lalaki, yung salitang, I'm sorry. Sabay-sabay natin sabihin, mga lalaki, I'm sorry. Isa pa po, sabi mo, I'm sorry. Isa pa, I'm sorry. Lakasan mo ng konti, I'm sorry. O yan ha, pinapractice na kita para pag nag-asawa ka, alam mo na sabihin. Isa pa, I'm sorry. Sabi na sa bakit ang dali mo mag-I'm sorry? Pinractice na ako ni Bishop nung aming family series. Kung may mga married couples po dito, mas mababa ang conflict level mo kapag madali kang magsalita ng Amen. Mga wife, sabi nyo nga, I'm sorry. Alam nyo ang pinakamahirap magpatawad? Wife din. Ang wife, pag nagpatawad, parang Bombay, hulugan. Bawa, humingi ka ng sorry. Sasabihin ng asawa mo, oo na. So, akala mo nun, pinatawad ka na, umuo na eh. Oo na, sige, pinapatawad na kita. Wag mo nang ulitin, ha? Oo, hindi ko na ulitin. Salamat, sweetheart. I love you. Akala mo, bayad na. Hindi pa, simula pa lang yon. Yung binigay mo, down payment. Pagkalipas ng ilang araw, mariremind siya. O wag mo kakalimutan na yung pinag-usapan natin. Di ba tapos na? Hindi, pinapaalala ko lang sa'yo. So, hindi pa tapos. Kasi naalala mo pa. Naranasan nyo na ba yung mga nanay ninyo na pag nakita mo nanay, tatay mo, pag sila nagkakaroon ng conflict, no? Pag-aralan mo, tinan mo, yung nanay mo, historical. Oh, historical. Naalala mo ba to noon? Tsaka to, tsaka to, tsaka to, tsaka to. Ganyan ang mga babae. Kaya mga guys, get ready to bring the I'm sorry. Tuloy-tuloy lang, ha? Tanda mo, ang asawa mo, pag may kasalanan kang ginawa, automatic nagiging bumbayan. Hulugan ang kapatawaran. Okay? So, ignore the temptation to sidetrack. Meaning to say, be responsible. Amen? Admit your fault quickly and please, completely. Letter G. Pag may conflict, guard your tongue. Say that word, guard your tongue. Pastor, bakit ko i-guard yung tongue? Kasi the tongue will attack the person rather than dealing the issues. Ano ang issue? Naubos ang pera. Sino inattack? Hindi yung pera. Sino? Yung tao. Sasabihin ng minsan, ba't naubos ang pera? Eh, ganyan ka naman talaga, wala kang puso sa amin eh. Anong? Naubos ko kasi yung pera kasi may binili akong gamit para sa bahay. Yun na nga eh. Mas inuuna mo pa yung mga gamit kaysa mga damdamin namin. Noong kapag ganyan, naalala ko pa nung nagpakasal tayo. Grabe lang, ang haba nun ah. Why? Because our tongue, instead of dealing the issue, we deal the person. Sabi mo nga sa katabi mo, walang personalan. Sabi mo, issues lang.
Oy, gastador, halika nga dito. Maasar ka talaga eh. Oy, walang puso, halika rito. Naranasan nyo naman tawagin ka na sa nagawa mo pagkakasala. Yun ang pinangalan sa'yo, yun ang binranded sa'yo. Because the tongue failed to guard. We fail to guard our tongue. Nakita nyo na ba sa nanay o tatay niyo, probably ikaw against your parents that you eventually speak words that describe his failure. Ito naman yung tanay ko, napaka-kuripot. Kuripot! Anak, bakit mo tinatawag kuripot? Lagi ka naman kuripot mo. Sige na, pera kuripot. Yung nanay mo, misa masasaktan. Ba't kaya ako tinatawag ng anak ko kuripot? Kasi pag nagbigay ka ng pera, anak, ang sweldo ng tatay mo, 1.5 lang isang buwan. Paano kung hindi titipiran ng pera? Wala ka kasing faith eh. Pagbibintangan yung nanay na walang pananampalataya, kasi Christian siya eh. Do you ever experience speaking words negatively against the person na meron kang conflict? Can I remind you that every time na meron kayong conflict, ang una mong bandayan, yung dila mo, yung salita mo. You know, sa totoo lang, pag tayo nagkakaroon ng conflict, naiinis tayo kaagad eh. Tama? We deep inside of us, we feel offended, naaasar tayo, naiinis tayo. And automatically, our tongue is getting ready to speak words to hurt other people. Why? Because you are hurt and you want to get even. Yan ang ginagawa po natin. Kaya yung conflict po, imbis na yung apoy, kasi laki na ng posporo, ngayon, hindi na ako kasi ng laki ng posporo, yung buong posporo sumabog na. Why? Because of our words. Alam niyo po ba na ang inyong mga salita ay kayang magbuhos ng gasolina or magbubuhos ng tubig para patayin ang apoy. Sometimes your word can be a gasoline to inflame the issues. Or you will speak words with waters that tore down or papatayin po yung tubig o yung apoy. We have to use our tongue properly. Amen? Lahat po tayo, I tell you, magkakaroon kayo conflict. Sometimes cell member having conflict sa kanyang cell leader. Sometimes yung kanyang mga leaders may conflict. Sometimes yung words natin, pag hindi tayo maingat, nananakit na po pala tayo. Tama po ba? Letter H. Okay? Yung H naman po, yung history belongs to the past. Please don't bring it out. Amen. Pag kayo nakikipag-conflict sa isang tao, may conflict ka, pag dinala mo pa yung, alam mo noon, dinadala mo pa lahat ng history, lahat ng kanyang failure, lahat ng kanyang pagkakamali, para mong sinabing, pasabugin na natin to. No? I have my own experience. If we talk, and then I try to remind my wife whatever happens in the past, sasabihin siya ng asawa ko, yan ka na naman. Yung mga nakalipas na, ibabalik mo na naman. Ay, oo nga pala. I should not do that. Because I realize, totoo po yun. Naranasan niyo na ba yung binabalik sa'yo yung mga failures mo? Ha? Di ba ikaw mismo na nararamdaman mo, you are easily offended pag gano'n. Nakita ko po kapag yung history, binibring it up pa mga kapatid. Gusto kong sabihin sa inyo, nung tayo nagkamali, God never bring it up. The day God forgives you, He never bring it up. Ang gusto ko kay Lord, hindi historical, no? Pag lumamit ka sa Lord, ano kaya, ganito ang Panginoon, katulad mo, Panginoon, meron po akong pagkakasala. Ay, anak, kilala kita. 15 taong ka ng ganyan. Naalala po, ginawa mo na nung date, alam ko yan, July 12 at 3 o'clock. Ano kaya, ginaganon tayo ng Panginoon. Sandali lang, anak, may 14 pa. Sandali, ano mararamdaman mo? Di ba, pambira, alam na. You see, you don't feel good when you are reminded of your past. Amen. And sometimes, sa ikaw, ayaw mong magkaroon ng historical, pero ikaw, pag nagsalita, historical. So yung conflict sa mga bahay natin ngayon, sometimes ang pinag-aawayan lang yan, yung paulit-ulit. Why? Because nobody wants to forgive and forget. We don't like that. We don't like forgive and forget.
Amen. Tama po ba, mga kapatid? So kung kayo may conflict sa inyong mga magulang, o may conflict sa inyong mga anak, o may conflict sa inyong mga kapatid sa inyong pamilya, huwag nyo nang babalikan yung nakaraan. When you talk to the person, just the issue now. Ngayon lang yung, kung ano yung nangyari, yun lang pag-usapan ninyo. Huwag nyo nang balikan yung, alam mo ba, yung kasalanan mo na to, katulad ng araw, ginawa mo to. No, 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 no. Stay on the issues. Yung bagong issue, yun lang. Huwag nyo nang idugtog yung nakaraan. Kasi tapos na yung nakaraan. Eh. Okay? Di ba, fights, letter T. Okay? If I were you, kung may conflict kayo, use the power of touch. Because when you touch the person that you are in conflict, it shows that you are on the same side. Minsan si Ate Jer nyo, naaasar sa akin, nagagalit sa akin for certain issues. Pag gusto ko po si Ate Jer ninyong masettle ka agad yung issue, lalapitan ko lang siya, tapos aakbayan, nahawakan. Sorry na, alam mo pagka nahawakan mo siya, nararamdaman ko, napipil niya na, ay na pala, he is on my side pala. Do you understand? Subukan niyo mamaya. Yung mga galit sa nanay tatay, pag uwi mo sa bahay mo, yakapin mo na nanay mo, hawakan mo lang yung kamay. Ganun naman, kamusta ka? Alam mo, medyo bad trip ako sa iyo, pero alam mo, I'm on your side, di ba? Sino sa inyo, subukan nyo, yung power of touch. Malaki yun. Diyan ko natutunan yan sa Panginoon, yung power of touch. No, pag tinouch mo yung tao, hinawakan mo yung kamay o kaya in-embrace siya, tapos humihingi ka ng pagpapatawad o kaya I'm sorry. Kasi iba yung I'm sorry ha. Yung ang layo, ay kapatid, Nay, sorry ha. Sumalis ka na. Walang dating eh. Pero iba yung lapitan mo siya, tapos hawakan mo siya, sabihin mo, Ma, ano yan? Magsasorry lang ako sa iyo. Magsasorry, sinasakal mo ako. Hindi ho, touch yan. Hindi, subukan nyo. It's fun. Nakaka-bless. Oh. Alam mo, I have some shortcomings sa aking mother. Eh. Inanay ko ngayon, 84 years old na eh. Minsan, I'm too busy. Sasabihin niya sa akin, hindi mo na naman ako naalala. Ha? Hindi naman, naalala kita. Pero pag narinig ko yung nanay ko, nagtatampo, ako, lalapitan ko na, yayakapin ko. Hindi naman. Ikaw talaga. Kung kailan ka tumanda, ganyan ka pa. Binibiro ko siya. yung mama ko, tatawa lang sa akin. And then sabi ko, Ma, sorry na. Pinatawad mo na ba ako? Oo, pinapatawad na. Yeah, hey, thank you, Ma. Nakita ko, it suit the heart of the person. Yung potential conflict person na nasa harapan mo, yung mga potential na kaaway mo, na members ng family mo, kung may kapatid ka, akbayan mo lang. Tol, pasensya ka na. You know, I realize if you do that, mas mabili pong mabilis matapos ang conflict. Touching is so important. May natututunan ba tayo, mga kapatid? Amen? Letter S, punta tayo. Touch, it shows that you are on the same side. Yan po ang ibig sabihin. Touch shows that you are on the same side. Ilagay niyo po yan sa inyong mong isipan. Pag meron kayong ka-conflict sa bahay ninyo, sabi mo, hipo lang ang katapat niyan. Touch lang. And I realize, totoo po, no? Pag hinawakan mo yung ano ba naman? Huwag ka nang ha? Tinan mo, pag nahawakan mo yung, mararamdaman niya, hinahawakan mo siya, tapos nagsosorry ka. The sincerity, nararamdaman po. Amen? Pwede bang palakpakan natin yung mga katabi natin dyan? Baka inaantok. Letter S tayo, letter S. Stay. Stay in there. Pag merong may conflict, huwag kang lalayas, huwag kang tatakbo, huwag kang magwi-withdraw. No? Meron ba ditong tao na pagka nakikipag-away, nagwi-withdraw? Puro kayo, pinasasama nyo palagi load ko. Aalis na yun. Grabe yung talikod eh.
Hindi ho, wag kong ganon. Do not run away because it dishonor the person. Amen? Pag tinilikuran mo ang tao, ang meaning po nun, dishonor. Kausap mo, presidente, talikuran mo, dinishonor mo siya. Tuwing may tumatalikod sa'yo, dinidishonor mo. So stay in. Do not run away. It dishonor your spouse, probably. You have to finish the fight, and please don't go to bed angry. Tingnan po yung Ephesians 4:26. No? Huwag kayong magwa-walk out. Bawal sa fight, bawal ang walk out. Ephesians 4:26. Ano po sabi dito? In your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry. Yun. Huwag mo, pag may issues, may conflict, kausapin mo na kaagad. Huwag mo na daw hayaang gumabi at mag-umaga ulit. Nako, pag yung sama ng loob ng isang tao nag-overnight, pag gising nun, iba na yun. Mas malaki na. Kasi ang tao, pag masama loob, nasubukan niya na bang nagkaroon ka ng sama ng loob sa isang tao at ang sarap ng tulog mo? Meron ba dito yung alam mo, may kaaway ako, sarap ng tulog ko. Ang himbing, ganon daw. Hindi ko ganon. Kabulahan o yun. Ang totoo, pag may isang taong kakonflikt mo, bago ka matulog, siya ang laman ng isip mo. Tama? Hindi ka makatulog, iniisip mo siya. Tapos unti-unti ka nang gumagawa ng pelikula sa isip mo. Saksakin mo, paluin mo sa ulo, yan. Nag-i-enjoy ka naman doon sa pelikula mo, di ba? Kasi ikaw ang director doon no? Siya kontrabida, ikaw bida. Tapos pinapatay mo siya, pinapalo mo sa ulo, binabalatan mo siya ng nail cutter, pinapaliguan mo siya ng patis habang nakabalat ng katawan. Kung ano-ano naiisip mo. Are you listening? So don't walk away while you are in conflict. You have to discuss before mag-prolong yon. Makakasira lang po sa atin. Sabi po ng Bible, malinaw if you're in your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry. Pag tumagal po ang galit sa puso, nanganganak ng madami yan. Kaya kita nyo po, may palala. Kasi po, imbis na inayos nyo na, bago lumubog ang araw, tapos na sana yon, malaya. Alam niyo, pinakamasarap matulog yung wala kang ka-conflict. No? Nasubukan niyo na ba matulog yung wala kang ka-conflict? Ang himbing ng tulog mo. Pero pag meron kang nag-conflict ka sa boss mo, nag-conflict ka sa asawa mo, nag-conflict ka sa nanay mo, sabi mo, Lord, magpe-pray ka, di ba? Kunin mo na ako. Ito mo, pati gusto mo nang mamatay. Kasi nape-pressure ka ng mga conflict na ito. Amen? Sino po may natututunan niya dito? That when you fight, when you have in conflict, don't dishonor the person. Do not walk out. Discuss. Amen. Sino po may natutunan? Ha? Sino rito yung magagamot? Naniniwala ba kayo pwedeng gamutin yung mga conflict na yan? Ha? Gusto ko po banggitin ito. Ang temptation kasi, pag meron tayong conflict, eto, pakiresist nyo to. Number 1, yung blame. Pag meron tayong ka-conflict, nang be-blame tayo, yan ang temptation number 1. Please do not do that. Amen? You take responsibility. Kung ikaw talaga may pagkakamali, tapangan mo. Take full responsibility for your own actions. Tawag dyan, tunay na lalaki. Amen? Kapag ikaw ang may problema, you talk to the person, do not blame the person, take full responsibility. Avoid the temptation of blaming the person. Don't blame your wife, don't blame your kids, don't blame your brothers. Be responsible. Take responsibility by not blaming others. Tama? Number 2, when you're in conflict, don't get this temptation, Do not yell. Huwag kang sumigaw. Okay? Ano sabi ng Proverbs 15 verse 1? Tingnan niyo po ito. Sa Proverbs, okay,
A gentle answers turns away wrath. O yun, nakita nyo? Yung gentle answer, nakamamatay po ng galit. But a harsh word stir up anger. Pag may conflict, ito yung temptation natin eh. Naninigaw o kalmado. Ha? Sabi niya, pag ikaw nanigaw, yung harsh words, ay nag-stir up ka ng anger. Pero, gentle words, gentle answer, turns away wrath. Nasubukan nyo naman nalapitan ka ng tatay mo, galing, ano yun, napalikat ka lang? Ha? Ha? Dad, sandali lang. Opo, sandali po. Pwede po ba? Pag sinabi mo, ba't mo naman ako pinagbibintangan? Sa laki kong tao na to, ganito. Mag-aaway talaga kayo. Alam mo, tatay mo, kahit maliit siya, piling niya, malaki siya sa'yo. Yung mga, lalo na yung mga lalaki, naging 5'8 na kayo, tatay mo, 5'1. May mga ganyan, no? Meron ba dito mas malaki ka pa sa tatay mo? Lalo, may problema ka, lalo kung mas maliit ka pa sa tatay mo. Hindi ka lalong pwedeng sumigaw. At minsan, yung mga tatay natin, maliit lang sila, ikaw malaki, tapos may pera ka pa, kapatid, kahit may pera at may ano ka, yung tatay mo, hindi yan magpapatalo sa'yo, tatay yan eh. You understand? So, kinakailangan, gentle answer. Huwag po harsh words, or else, it will stir up angers. I-resist yung temptation ng blaming other people, i-resist yung temptation ng yelling, and then i-resist mo ang temptation ng selfishness. Ito yung pangatlo, yung selfish. Yung mga selfish, ganito yan eh. Pag nag-aaway, huwag mo na muna akong kausapin. Bigyan mo ako ng time, ako mag-isa. Yung mga ganyan salita. Walang masasettle doon sa ganun. I've got to find myself. I need time. This is the selfish generation, mga kapatid. We need to be spiritually mature, not to be selfish or immature. I-avoid nyo rin yung temptation na baguhin mo yung tao. The temptation to change the other person. Again, it usually does not work. Pag kayo nagko-conflict, tanggalin mo yung temptation. Pag ito nakausap to, magbabago to. Sorry, that's not always the case. Pag ako po nakikipag-conflict, inaalis ko po sa isip ko, nababaguhin ko siya, no? Hindi mo siya mababago, si Lord lang ang magbabago. So, wag mo na lang siyang i-blame, wag mo siyang sigawan, wag mo siyang i-ridicule. Just talk to Him. Kung siya talaga ang may kasalanan, just explain to Him in a low-tone words. Don't save yourself, begin to acknowledge that you need help. Pero wag mo naman siyang gawing, parang ikaw yung tagapagbago. Allow the Lord to make room para sa change ng taong ito. You persist in prayer rather than change the person yourself. Para po sa akin, kapag may conflict tayo, ang pagbabago ay nandun po rin, kasama rin po ang panalangin. Sino po may natutunan sa hapon pong ito? Prayer ko po, bago kayo umuwi ngayon, sa family ninyo, ayusin po natin. Amen. Sino excited umuwi sa gabing ito? Magdala ka ng isang, mga yung tag sa 10 pisong mani. O kaya 20 pesos naman dala ka. Sabi mo sa nanay mo o tatay mo, Nay, pasalubong ko sa iyo, ano yan? Peanuts. Bakit peanuts, anak? May peanuts tayong gagawin. Nay, pwede ka ba kita makausap? Alam ko, galit ka sa akin. Pero I'd like to say, I'm sorry. Sorry na, sorry, may mali ako talaga. Alam mo, tinan mo, bago ako matulog, ang saya-saya mo. Iiyakan ka pa minsan ng nanay mo, magdadramahan pa kayo ng konti. Buksan mo yung table, lagyan mo ng konting background bago ka lumapit. Para sweet, di ba? Sino sa inyo mahal nyo ang inyong mga magulang? Taas yung kamay. Alam nyo, gusto kong sabihin, mga nanay natin, tatay natin, matanda na sila, pagod na sila. Huwag na natin dagdagan ng hurt ang mga puso nila. Amen? If we offended way in so many ways, or they misinterpret your way of doing things, please, work out natin. Amen? Sino sa inyo mahal na mahal nyo nanay, tatay nyo? Kasi pag hindi nyo sila mahal, hindi ka nag-sorry. Baka yan, pag namatay, doon ka magsasorry. Nay, sorry Mahal naman talaga kita Hindi na maririnig, patay na
kausapin mo, habang buhay. Sabi mo sa katabi mo, habang buhay. Sino rito may asar kang kapatid? Yung mas bata sa'yo, kaya mas matanda. Yung bang nakakagigil kasi ikaw matanda, inaabuso ka eh. Kaya mo naman siyang pitpitin, sirain lahat, i-wrestling, kaya mo naman eh. Kaya lang, lalo lang gugulo eh. Remember, kapatid mo yan. Sabi mo sa katabi mo, hindi ako mag-a-Absalom. Di ba? Tama. Sometimes most of us are offended by our siblings, but God never gives you the right to destroy that person. Sa gabi pong ito, meron ba ditong isa o dalawang tao na nagsabi, Pastor, hindi ko mapatawad talaga. I know your struggle. I fully understand that. Kung meron po ditong hindi makapagpatawad, meron akong suggestion sa inyo. I want you to surrender that person to God in prayers. And I will tell you, today, the Lord will set you free. Amen? Ano sabi ng Panginoon sa atin? Kung hindi mo kayang patawarin ng iyong mga kapatid, hindi ka patatawarin ng iyong Ama sa langit. Kung sila'y nagkasala 70 times 7, mo silang patawarin.